Guro, ang makasalanang alagad na ito ay hindi ang banal na anak. Sa kwarto ng kultura, habang nagkakultiba si Chuxiu gamit ang Heaven Silk, nakita niya ang mga galaw ng isang teknike sa kanyang isipan. Isang mensahe mula sa sistema ang lumabas. Naiintindihan mo na ang tunay na layunin sa likod ng Human Emperor Punch. Maaari nang gumamit ang host ng breakthrough points upang patuloy na makaranas ng epiphany at makatawid sa kasalukuyang mensahe ng sistema. Human Emperor Punch, uri, teknik ng kamao, antas Diyos, huling galaw, durugin ang lahat ng teknik gamit ang isang kamao, lakas ng pagwasak, 6 na bituin mensahe ng sistema, panimula. Isinulat ng isang Emperor-level cultivator ang pinakasukdulang galaw ng Human Emperor Mantra sa loob ng Heaven Silk, naghihintay sa isang maswerteng makakahanap nito. Paalala, napakataas ng pisikal na hinihingi ng teknikong ito. Ang isang suntok ay makakawala ng marahas na enerhiya ng isang emperador upang sirain ang kahit anong pormasyon. Sabi ni Chuxiu sa sarili, napakalakas ng fist technique na ito. Kayang sirain ang kahit anong formation. Kapag sapat na ang aking cultivation, pagsasamahin ko ito sa everything ends sword technique. Ako na ang magiging walang kapantay. Tumawa si Chuxiu at nakaisip ng plano. Naalala ko na malapit si Yefan kay Jian Linyon. Bakit hindi ko sila regaluhan ng malaki ngayong may Tiningnan ni Chuxiu ang isang papel at nagsabi, delikado ang lugar na ito, mas mabuting huwag pumunta ng mag-isa. Si Brother Yefan ay may pambihirang swerte, malamang hindi siya basta mamamatay, pero ibang usapan na yan para kay Jian Linyon. Ilang sandali pa, naisip ni Chuxiu, maganda ang mood ko ngayon. Bakit hindi ako humingi ng kaunting aral kay Master? Narinig ni Chuxiu si Kimengdi mula sa bintana habang sinasabi nito, taksil na disipulo. Taksil na disipulo. Taksil na disipulo habang sinasaksak ang isang manikang kamukha niya. Naisip ni Chuxiu habang pinapanood si Kimengdi, baliw talaga ang babaeng ito. Kailangan niya ng paalala mula sa akin. Bigla niyang binuksan ang pinto. Naisip ni Kimengdi, bakit dumating ang taksil kong disipulo sa ganitong oras? Lumapit si Chuxiu kay Kimengdi at nagsabi, ano nang ginagawa mo kanina, Master? Hindi mo ba ako dapat salubungin ng mayakap at ngiti bilang iyong direct Sa kwarto ng kultura, kay Yefan, sabi ni Yefan, may nakatagong kayamanan niya. Kinuha niya ang Heaven Silk at nakita ang isang papel na may nakasulat, delikado ang lugar na ito, mas mabuting huwag pumunta ng mag-isa. Naisip niya, ha? Mas mabuting huwag pumunta ng mag-isa. Sa loob ng Million Mountains sabi ni Yefan, narito na tayo, Senior Linyon. Nandito ang kayamanan. Naisip niya, kakatapos ko lang mag-breakthrough sa other shore stage, pero kulang pa rin. Kaya inimbitahan ko si Senior Linyon na malakas. Makukuha namin ang kayamanan. Bukod pa rito, magkakautang siya ng loob sa akin kapag natanggap niya ang kayamanan. Sabi ni Senior Linyon kay Yefan, hindi masama, Brother Ye. Hindi ko malilimutan ang ginawa mo. Naisip niya, kahit pa maging holy son si Chuxiu, kapag nakuha ko ang kayamanang ito at tumaas ang cultivation ko, yuyurakan ko siya sa ilalim ng aking. Habang naglalakad sa loob, lumipad ang mga paniki sa paligid. Sabi ni Yefan, Senior Linyon, parang may kakaiba sa lugar na ito. Sabi ni Senior Linyon na, sigurado ka bang nandito ang kayamanan? Baka ang mga oportunidad ay nakatago sa panganib. Biglang may sumigaw sa labas ng kuweba. Sinubukang tumakas ni Yefan. Habang gumagapang, sumigaw siya, walang kayamanan dito, puro bitag lang. Mabuti na lang at may dala akong high-grade teleportation item, kung hindi, patay na ako. Patawarin mo ako, Senior Linyon, hindi kita nailigtas. Ibinagsak ni Yefan ang papel at sinabing, tarantadong papel. Mabuti pa, mamatay ka na at tinapakan ito. Sa yun siya peak may isang taong nagulat at nagsabing, ano? Patay na si Jian Linyon? Sabi ni Wu Honging, mukhang sumama siya sa pakikipagsapalaran kay Yefan ng Tian Jianfeng at namatay sa isang napakalakas na pormasyon. Si Wu Honging ay ikatlong disipulo ng Yun Xia Peak. Sumagot siya, isa na namang nawala sa Anti-Chuxiu Alliance. Sabi ni Wu Honging, Senior Brother, mukhang hindi maganda pakiramdam mo kamakailan. Bakit hindi ka humingi ng lunas kay Master? Sumagot siya, hindi maganda. Ayos na ayos ako. Narinig sila ni Chuxiu at nagsabi, Junior Sister, Junior Brother, nagkukwentuhan. Sumagot siya, iba talaga ang pupunta sa Holy Sun Ceremony. Senior Chu, sobrang swerte mo nitong mga araw.
May balita ako sa'yo, patay na si Jian Linyon. Sabi ni Chuxiu, paano mo nasabing magandang balita yan? Isa siyang tao mula sa ating banal na lupa. Dapat ay nalulungkot tayo sa pagkawala niya. Tumawa siya at nagsabi, napaka-plastic mo. Sabi ni Taimei, Little Chu, parang mahina ang sikmura ng iyong junior. Mula't simula pa lang, mukhang parang babae na siya sa kilos. Sumagot siya, saan galing ang manok na ito para insultuhin ako sa harapan ko, at pinakawalan niya ang isang karayom. Umiwas si Taimei, pero naibalik ni Chuxiu ang karayom at nabasag ang pader. Naisip niya, plano kong patayin ang manok para mapahiya si Chuxiu. Hindi ko inaasahan na mahuhuli niya ang karayom. Saang impyerno nakuha ng basurang ito ang ganitong lakas? May tinagong teknike ba siya? Tanong niya sa sarili. Sabi ni Chuxiu, susubukan mong patayin ang alaga ko sa harap ko. Sa palagay ba ni junior brother ay madali akong baliwalain? Sabi niya, ano ngayon? Chuxiu, gusto mo bang makipaglaban sa akin ngayon? Huwag mong ipagkamali, senior brother. Hindi ba't pupunta ka sa Holy Sun Ceremony? Huwag mong sayangin ang oras mo. Sabi ni Taimei, Jenny, anuman, ako'y isang mapagbigay na tao. Hindi ako makikipagtalo sa isang manok. Bigla, tinawag ni Kimengdi, taksil na disipulo, sumama ka sa aking palasyo. Sabi ni Chuxiu sa kanila, junior sister, junior brother, tinatawag ako ni master. Pumunta sa palasyo ni Kimengdi. Sabi ni Chuxiu kay Kimengdi, master, anong bagay ang may mahalaga sa iyo kaya ako'y tinawag ngayong oras? Sabi ni Kimengdi sa kanya, isuot mo ito kapag ikaw ay umaakyat sa heavenly ladder. Sabi ni Chuxiu, nabahala ba si master sa akin? Sabi ni Kimengdi, huwag kang maging masyadong walang hiya. Nababahala ako na baka magkahiyaan tayo dahil sa iyong kamatayan. Hinawakan ni Chuxiu ang baywang ni Kimengdi at nagsabi, nagpapasalamat ako, master, sa ibinigay mong regalo. Ang iyong disipulo ay tiyak na magbabalik loob sa iyo. Hinaplos niya ang mga binti ni Kimengdi at nagsabi siya, anong ginagawa mo? Sabi ni Kimengdi, ayos na, tumigil ka na sa kalokohan. Malapit na ang oras. Sumama ka sa akin sa Holy Sun Ceremony. Sabi ni Chuxiu, master. Sabi ni Taimei, nais ko lang malaman kung bakit galit na galit si Little Chu's master. Naghagis si Kimengdi ng isang scroll kay Chuxiu at nagsabi, tingnan. Hinuli ni Chuxiu at binasa, Jiang Family, Divine Emperor Constitution, Jiang Zhao, pangalawa sa Hidden Dragon Rank. Tai Holy Ground, Tai Wei Constitution, Shuyi, pangatlo sa Hidden Dragon Rank. Unlimited Blade Realms, Twin Blade Constitution, King Feng at Suyu, pang-una sa Hidden Dragon Rank. South Realm Shanggong Family, Natural Divine Eyes, Shanggong Hao, ikawalo sa Hidden Dragon Rank. Tanong ni Chuxiu, sino sila? Sabi ni Kimengdi, sila ang mga hahamon sa iyo habang umaakyat ka sa Heaven Stepping Ladder. Hanggang dito lang ang aking matutulong sa iyo. Sabi ni Chuxiu, nagpapasalamat ako, master, sa iyong paalala. Alam kong mahal mo ako. Sabi ni Kimengdi, nakakairita ka. Umalis ka na. Sa Taisu Peak Holy Sun Ceremony isang tao ang sumigaw, narito na si... May isa pang nagsabi, gaya ng mga sabi-sabi, ang master ng Yunxia Peak ay maganda tulad ng kanilang mga kwento. Karapat-dapat sa Heavenly Fragrance Constitution. Sabi ng Jiang Family Great Saint Ancestor, ang aking disipulo, ito si Chuxiu, ang magiging paksa ng inyong hamon ngayon. Sumagot si Jiang Zhao, alam ng disipulo. Siguradong mananalo ang disipulo. Sabi ni Kidaozi ng Tai Holy Ground, nakikita ko sa kanyang mukha ang kapalaran ng maagang kamatayan, ngunit sa kakaibang paraan, buhay pa siya. Sabi ni Zui, ngayon ay ang Holy Sun Ceremony ng Taisu Holy Ground. Hindi ba't natatakot ka na pagalitan ka ng kanyang master sa pagsasabi ng ganyan? Sabi ng 4th Blade Master ng Unlimited Blade Realms, tulad na tulad siya sa itsura. Maaaring nagbago ang kanyang hitsura, ngunit ang mukha niya ay 50% na katulad ng Demonyo Chu. Sabi ni Long King Feng, huwag mag-alala, master. Kung siya nga ang Demonyo Chu, babagsakin ko siya ngayon. Sabi ng isang bata, Lolo, kailangan kong akyatin ang Heaven Stepping Stair. Sumagot ang lolo, si Hao ay tulad ng kanyang ama noong bata pa, ngunit may dagdag na talas ngayon. Inanunsyo ni Chen Jin, ang oras ay dumating na, magsisimula na ang seremonya. Ang Holy Sun ay tatawid sa Self-Inspection Bridge at akyat sa Heaven Stairway. Nagcast si Tai Suzy ng kanyang magic, kumalat ito sa buong lugar.
Pumunta si Chuxiu sa tulay at nagsabi, Self-inspection bridge, tanungin ang iyong sarili ng pagsisisi, direkta sa iyong puso. Kung ang Holy Son ay may masamang iniisip patungkol sa banal na lupa, babagsak siya mula sa tulay. Kung ang puso ng Holy Son ay hindi matatag at malito ng mundong ito, magiging mahirap sa kanya na magpatuloy. Nagpatuloy si Chuxiu sa paglakad, nilapit ang kanyang mga mata upang mag-concentrate. Naisip niya, ang self-inspection bridge ay sumusubok sa iyong isipan. Kung mahina ang iyong isipan, mahihirapan kang naalala niya ang kanyang nakaraan, tumakas sila ni Liu Hongyi habang hinahawakan ang kanyang kamay at nagsasabing, Chuxiu, tumakbo, nandyan sila upang hulihin ka. Pagod na sila at nagpahinga sandali. Nangako si Chuxiu, magiging pinakamalakas ako, mas malakas pa sa lahat. Ayoko nang muling mapahiya tayo. Hinaplos ni Liu Hongyi ang kanyang mukha at nagsabi, kasama kita. Sa isang alaala, sinabi ni Liu Hongyi, nagiging iba ka na, Chuxiu. Nagiging mas malamig ka at mas walang puso. Bakit ba ako alis? Ayokong sumali sa Mortality Sword Sect. Mamamatay na lang tayo magkasama. Bumalik sa kasalukuyan, may nagsabi habang pinapanood si Chuxiu, bakit hindi siya gumagalaw? Isang tao ang nagtanong, baka hindi niya kayang tawirin ang tulay. Nag-alala si Kimengdi, bakit hindi siya gumagalaw? Baka. Naalala ni Chuxiu ang mga salita ni Liu Hongyi, kailangan mo akong kunin. Hinihintay kita. Naisip ni Chuxiu, hindi ko akalain na 50 taon na pala mula noong huling Nagpatuloy si Chuxiu sa paggalaw, at may sumigaw, gumagalaw na si Chuxiu. Ang bilis na ito. Nakakatawa. Anong lakas ng kanyang isipan para makalakad ng mabilis sa tulay? Kung ganoon kalakas ang isipan niya, ano ang nagpahinto sa kanya sa gitna ng tulay at hindi nakagalaw ng kalahating oras? Obserbahan ni Kimengdi, sa kanyang rebelde na estilo, hindi siya dapat magpaiwan sa mga mundong alalahanin. Siguradong naalala niya ang kanyang mga magulang na namatay sa mga halimaw nang mag-umpisa siyang maglakad. Sumigaw si Junior Sister Taoyao, galingan mo, Senior Brother. Tinanong ni Kimengdi si Junior Sister Taoyao, Taoyao, gusto mo ba si Chuxiu? Tumigil si Taoyao sa pagsisigaw at sumagot, Master, nais kong maging magkasama kami ni Senior Brother. Nagulat si Kimengdi at nagsabi, hindi ako sang-ayon sa kasal na yon. Nalito si Taoyao at nagtanong, pareho pa kaming walang asawa ni Senior Brother. Bakit hindi pumapayag si Master? Sabi ni Kimengdi ng matigas, hindi, ibig sabihin, hindi mo ba kayang makinig sa iyong Master? Telepathically, sinabi ni Kimengdi kay Taoyao, hindi ganun ang iyong Senior Brother. Nagalit si Junior Sister Taoyao at sinabi, so ganyan ka pala, Master. Isang tao na magdudungis kay Senior Brother upang pigilan ang kasal namin. Dumugo ang bibig ni Kimengdi nang magtagpo ang mga salita ni Junior Sister Taoyao na parang isang palaso na tumama sa pagitan ng kanyang dibdib. Sobrang na, Master. Sabi ni Kimengdi kay Junior Sister Taoyao, hindi mo ba pinaniniwalaan ang iyong Master? Sumagot si Junior Sister Taoyao, na tumatawa, pinaniniwalaan ko pa rin kayo, Master, pero hindi tulad ng pananampalataya ko kay Senior Brother Chuxiu. Sabi ni Kimengdi, pareho kayong taksil na disipulo. Sabi ni Kimengdi sa kanyang sarili, ang sakit. Ano nang nangyari sa mundong ito? Sabi ni Junior Sister Taoyao, marahil may hindi pagkakaintindihan si Master tungkol kay Senior Brother. Walang matanda, ehekutibo, o disipulo na hindi pumupuri kay Senior. Si Senior Brother ay palaging mabait at makatarungan sa lahat, pati na rin sa mga outer court disciples. Walang hindi magtataas ng kanilang daliri kapag binanggit si Senior Brother. Sino ang hindi sasang-ayon na siya ay tama at makatarungan? Sabi ni Kimengdi, huwag maniwala sa mga kasinungalingang iyon. Nagpapanggap lang siya. Talaga, ang puso niya ay malupit. Huwag mong subukang makipagtalo sa akin, Taoyao. Hindi ka maaaring maging magkasintahan niya, gaano man mo pa siya ipagtanggol. Hindi ko kailanman papayagan ang inyong kasal. Tumayo si Junior Sister Taoyao at sinabi, Master, ikaw ang peak master ng Yunxia Peak. Paano mo magagawang sirain ang isang magkasintahan? Isang tao ang sumigaw, nakatawid na si Holy Son sa self-inspection bridge. Natapos ni Chuxiu ang paglakad sa self-inspection bridge sa loob ng 1 oras. Tiyak na nabasag ni Senior Brother Chu ang mga nakaraang record. Sabi ni Chen Jin, Mengde, hindi masama ang ang kanyang puso ay matatag na parang bato. Ano kaya ang ginagawa mong pagtuturo sa kanya? Sabi ni Kimengdi sa sarili, bibigyan ko siya ng ilang gabay kapag ako'y malaya.
Karamihan, sarili niyang pag-unawa siguro. Sabi ni Tianjin, ngayon ang pangunahing kaganapan. Akyat na si Chuxiu sa Heaven Staircase. Pagpakita na ang mga hahamon kay Holy Son. Sabi ng isang tao, pupunta kami, Master. Sabi ng isa pa, Master, huwag mo akong sisihin kung matalo ako. Sumagot ang kanyang master, pumunta ka, hindi alintana kung manalo o matalo. Sabi ng isang kalbo, nasa iyong mga kamay ito, pinsan. Ang pinsan ko ay walang kalaban-laban. Sabi ng mga babae, ang gwapo niya. Alam mo ba kung sino siya? Siya si Xiang Gonghao, ang kasintahan ng pamilya Qi. Nais niyang makuha ang pabor ng pamilya Qi sa pamamagitan ng pagtapak sa mukha ng Tai Su. At lahat sila ay humarap kay Chuxiu. Sabi ni Chuxiu, marami akong mga hahamon. Ang dalawa ay sigurado ang mga Long Twins mula sa Unlimited Blade Realms. Dapat ay ang legendary Divine Constitution Jiang Zhao. Mukhang tahimik, paano ba naman nakakaboring? Sabi ng isa pa, Brother Chu, ang sama mo naman. Nandito lang ako para makipag-participate. Huwag mong alalahanin. Sabi ni Chuxiu sa sarili, hindi naman masama ang taong ito. Magalang siya. Pwedeng maging magaan ako sa kanya. Isang tao sa likod niya ang nagsabi, Holy Son. Sabi ni Chuxiu sa sarili, clearly, ito'y nagpapakita lang. Wala akong dapat ikatakot. Sumigaw ang batang lalaki na kambal, simulan na natin. Hindi ko na kayang maghintay. Sabi ng batang babae, Brother, hintayin mo ako. Sa Heaven Staircase, mabilis na lumipad ang kambal gamit ang kanilang mga flying sword at sinundan sila ng iba. Sabi ni Chuxiu, nagpapakita kayo ng mga kakayahan. Hindi ko kayo dapat maliitin. Isang tao ang lumakad sa harapan ni Chuxiu at nagsabi, pasensya na, Holy Son. Nagmamadali ako. Tapusin na natin ito agad. Bibigyan kita ng... Sabi ni Chuxiu, sige, tapusin na natin agad. Sabi ng isang tao sa crowd, tumaas na ba ang kayabangan ng pamilya Xiang Gong matapos nilang makisalamuha sa pamilya Qi? Kung matalo si Chuxiu kay Xiang Gonghao sa unang hakbang, hindi ba't magiging malaking kahiyan ito sa Tai Su Holy Ground? Tinutukso nila ang aming Holy Son sa aming teritoryo. Patayin siya. Sabi ng isang lalaki na may fan, ang armas ko ay isang fan. Ilabas mo ang iyong armas, Holy Son. Ngumiti si Chuxiu at mabilis na sinunggaban ang lalaki. Sabi ng isang tao sa crowd, holy shit, ang bilis ni Brother Chuxiu. Hinawakan niya ang leg ng lalaki na may fan at nagsabi, gusto mong makakyat sa pamamagitan ng pag-apak sa akin. Enan? At bibigyan mo ako ng ilang dalaw. Show off. Magpapakita ka pa sa harap ko. Hindi ang mukha ko. At nilampaso ni Chuxiu ang buhay sa kanya. Nagtaka ang kalbo at ang kanyang kaibigan at nagbigay ng ngiti. Nag-charge si Tai Suzy ng kanyang magic at nahuli ang lalaki. Sabi ng lalaki, ano? Anong nag-ugnay sa Lolo? Iligtas mo ako. Sabi ni Tai Suzy, huwag. Bigla siyang nahulog sa lupa at nawalan ng isang ngipin, nagsabi, aray. Sabi ng kanyang lolo, anak ko. Ang haw ko. Sabi ni Tai Suzy sa kanila, hindi pwedeng mamariwasa ang dangal ng Tai Su. Ang sinumang magpapalabis nito ay papalayasin. Sabi ni Xiang Gong King Hong, Qi Changshu, mukhang nahanap ng pamilya Qi ang isang magandang in-law. Ang tapang na umakto laban sa Holy Son sa Tai Su Holy Son Ceremony. Mayroon ba silang divine gods? Sabi ni Qi Changshu, ang elder ng Qi family, huwag magsabog ng apoy dito. Wala itong kinalaman sa pamilya Qi. Sabi ni Tai Suzy, magpapatuloy na ang Holy Son sa pag-akyat sa Heaven Staircase. Sabi ni Chuxiu sa sarili, parang binabastos na siya ng Xiang Gong family. Kailangan ko itong tapusin para sa kanya. Hindi ko akalain na ang wimp na si Xiang Gonghao ay ganito kadaling basagin. Lumapit si Chuxiu sa kambal at isang manonood ang nagsabi na ang Twins World Constitution ay makikipaglaban sa Tai Su Holy Son. Narito na. Ang Twins World Constitution ay makikipaglaban laban sa Holy Son ng Tai Su. Hindi tulad ng batang mula sa pamilya Xiang Gong, sila ay nakapwesto sa unang pwesto sa Hidden Dragon Ranking. Talaga akong nagtataka kung kaya niyang talunin ang magkasunod na magkapatid. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan niyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi niyo ma-miss ang susunod na mga videos.
May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.